Sa day 13 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, aminado po. Ito pong si Attorney Roderick Wamil na hindi pinagbabawal ang paggamit ng mga aliases sa acknowledgement receipt para po sa confidential funds. Lumalabas din na walang security clearance. Si Attorney Wamil para sa paghawak ng mga confidential information. Pakinggan natin ang report mula po kay Mar Gabriel. Mar, good morning! Sa Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang sa pagtatanong ng Senator Judges ang dating State Auditor ng COA-ICFAO na si Attorney Roderick Wamil. Sumentro ang tanungan ukol sa paggamit ng aliases sa mga acknowledgement receipt ng mga impormante na tumatanggap ng confidential funds. Sa gitna na rin ito ng paglutang ng mga pangalan gaya ni na Mary Grace Piatos, Nova Santos, Patty Ting at Andy Lim sa liquidation ng Office of the Vice President. Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that. So, based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases. So bawal ang paggamit ng alias. The circular is silent po. Okay. Para sa inyo, kung alias... Document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not po. Yan daw ang dahilan kaya sa inilabas na AOM o Audit Observation Memorandum ng COA-ICFAO, walang nakalagay na obserbasyon sa pangalan ng mga recipient ng reward. Ang pinuna lang daw nila ay ang kakulangan sa mga supporting documents gaya ng official receipt at sales invoice para sa mga gamot at iba pang goods na ibinigay bilang reward sa mga informant. Dito merong rewards for medicine, rewards for various supplies. Ano siya, cash or medicine or in kind ang ibinibigay? Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor. So ang ibig sabihin, may reward sila, hindi cash. This joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards, as long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po. Hindi naman daw matukoy ni Attorney Wamil kung may iba pang ahensya ng gobyerno na gumagamit ng alias para sa recipient ng confidential funds. Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias? Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not po. Wala pa naman po experience, Your Honor. So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila? Hindi, katulad po ng nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po. Sa interjection naman ni Senator Panfilo Lacson, inalam niya kung may effort ang COA na alamin ang pagkakilala ng mga informant na nabigyan ng reward. Yung tanong, bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon? Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin. No? In fairness to the concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba? Yes, Kasi kung paper lang, magre-rely lang kayo sa mga submission, hindi nyo inaalam. Tinanong rin ni Lacson si Wamil kung ikinukonsidera ba ng COA ang after surveillance report bilang evidence of success. Hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun.
How would you classify that? Evidence of success ba yon o hindi? These are practical questions, ha? Kasi galing ako dyan eh, kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Sa panig naman ni Senator Judge Robin Padilla, tinanong niya si Atty. Wamil kung aware ito sa kahalagahan ng mga petsa kung kailan ginastos ang confidential funds. Founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26. Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo, dahil wala po kayong pangalawa. Second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Binigyan din naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ng usapin sa confidential funds ni BP Sara ay ukol lang sa pagsusumite ng mga tamang dokumento. Isabit yung mga, tama? Yes po, Your Honor. And I would assume, pagdating sa Korte Suprema, dahil pending, halimbawa sa Korte Suprema, pag sinabit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba? Yes po, Your Honor. So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA. Yes po, Your Honor. Na kung masamite lang yung tamang dokumento, wala tayong issue. Yes po, Your Honor. Thank you. Samantala, sumalang na rin sa witness stand si Sailin Del Campo na nag-take over ng audit ng COA ICFAO sa confidential funds ng OBP at ng DepEd. Siya ang nag-evaluate ng sagot ng OBP sa mga inilabas na notice of suspension ng COA at siya rin ang nag-issue ng notice of disallowance noong August 24 at March 2026. Pero bago pa man ilatag ng prosekusyon ang mga ebidensya, naputol na ang testimonya ni Del Campo dahil na rin sa mga dokumento na kailangan niyang i-verify na tinanggihang i-stipulate ng defense team. So they have their own set of ARs, and you have your own set of ARs that was marked during pretrial, correct, counsels? That is correct, Your Honor. Now, all that the court is asking is for an opportunity to be had by the parties once more to compare your respective marked ARs to be able to distinguish and find out if indeed they are the same or not, regardless of whatever purpose or theory each party may have with it is the same AR that you sent to the COA that you also have a copy of that they are presenting. Mar Gabriel, para sa 100% balita. Ito na ang Cabarito